si dating Congressman Ching Paras. Maraming salamat ka Eric. Mga kababayan, kayong mga sumali nitong ating pagpakita ng pagkaisa, pagsuporta ng ating sinusulong na magdemanda na bumaba si Marcos sa kanyang pwesto, ay kaming buong taos-pusong nagpapasalamat sa inyo lahat. Pero may panawagan po tayo mga kababayan na base sa ating saligang batas. Alam natin na malubha na ang sakit ni Marcos. So, ang ating saligang batas nagsasabi na dapat sabihin sa taong bayan kung ano ang status ng kalagayan ng health ni Marcos. Kasi maraming kwento na terminal na lang daw ang kanyang sakit. So nandito na tayo sa tapat ng Congress mga kababayan, no? So magantay tayo ng further instruction kung anong susunod na move, no? So ayon sa nakuha nating info kanina ay aantayin daw yung galing sa MUA, no? At dito magkita-kita sa may Freedom Park, no? So tumulak tayo kanina sa may White Plains oras ng alas 2 PM, no? Pero ngayon, no, kaya alas 4:30 na tayo dumating dito. Yan. Dito yung mga Duterte riders, no? So pinangungunahan ng Duterte riders ito. So yung ibang grupo nandoon na sa People's no, yan sa may Freedom Park. Yan. Sir, saan yung susunod na move natin yan? Wala pa. Wala pang instruction kung ano ito, babalik pa tayo sa MUA, hindi na. Wala na. Dito na yung ano, Apo, endpoint. endpoint. So yan po. No, dito na daw yung endpoint ayon sa riders. Anong masasabi mo sa ride natin ngayon, sir? Maganda. Maganda. Maganda yung rides natin at nakita natin yung mga suporta ng bawat isa, iba't ibang grupo. Nandito rin yung mga kilalang personalidad at nagkakaisa upang manawagan na itigil na yung korupsyon dito sa ating bansa dahil nahihirapan na po yung ating mga kababayan Pilipino, lalo-lalo na po sa ating economic status ay medyo bumaba na po yung ating level ng economic percentage. So kailangan na po nating makiisa, kailangan na po nating sumama sa mga pagtitipon na kagaya nito upang manawagan na itigil na yung korupsyon sa ating bayan at sama-sama tayong makiisa sa ating mga kapwa Pilipino upang iangat ulit ang ating pangkabuhayan bilang isang buong mahal na bayan. Siguro napapanood ninyo yung nangyari sa Cebu. Ano masasabi mo doon? Yes, alam naman natin na nagkaroon po ng medyo hindi magandang masasabi nating miscommunication at harassment na nangyari doon sa mga kasama nating mga DRT na taga Cebu, ano? At maliwanag naman at kitang-kita naman sa ating mga vlogger doon o mga kumuha ng live video coverage na kung saan wala naman silang ginawang masama. Hindi naman sila nagkaroon ng obstruction. Sila ay magandang humihingi ng pahintulot upang makadaan, ngunit hindi po sila pinagbigyan. Tatapot, ginawa pa nilang kinasuhan pa yung iba nating mga kasama. At ang kaso po ang sinampa ay obstruction sa traffic, na kung saan ay hindi naman ito hindi naman to mabigat na violation, no? At kita-kita naman natin na nasa tabi na yung mga motor, dinala pa sa gitna upang malagyan lang ng ticket ng obstruction. At
sana hindi na maulit yung gano'n, no? Katulad dito sa NCR na naging maayos ang ating motorcade at suportado tayo ng mga kapulisan. Sila yung umalalay sa atin, sila yung tumulong sa publiko at nakarating tayo dito ng matiwasay at maayos. So anong panawagan mo sa pulis doon na ginawa nila sa mga kasama natin? Nanawagan tayo sa mga kapulisan na nasa Cebu, wag natin ay halo ng mga political influence, ano? Gawin lang natin yung trabaho natin, gawin lang natin kung ano yung tama, pero kung ano yung mga sigaw ng kababayan natin, pagbigyan po natin yung kanilang panawagan dahil wala naman po silang ginagawang krimen. Maraming salamat, sir. Maraming salamat at mabuhay po tayo lahat. Yan. So ayan po yung leader ng Duterte Riders, no? So yan yung kanyang mensahe at narinig naman natin. So ayon sa kanya, dito na yung end point ng lugar, no, kung saan dito tayo dito na matatapos yung ano na ito, itong ride na ito, itong caravan na ito. So ayan po, no, at ayan yung mga kilalang personalidad, lalapit tayo dyan kung saan at kukuha rin tayo dito ng mga ibang ganap, no? Kuha tayo ng mga mensahe nila. Yan. May maiksing pagpapasalamat lang po. Inaayos lang natin ang microphone. And then magbibigay po ang mga lead organizers ng final statement bago tayo mag-disperse. Kundi ang Pangulo Bongbong Marcos. Merong lahat, maraming salamat muli. Magkita-kita pa tayo. Tuloy ang laban. Tama na. Wakasan na. Marcos, resign! Maraming salamat, dating congressman at ngayon ay lead convener ng ating Philippine Alliance for National Advocacy and Accountability. At ngayon ang magsasalita, Katipunan ng Mamamayang Pilipino, National Convener, Kampilan, si dating congressman Ching Paras. Maraming salamat ka Eric. Mga kababayan, kayong mga sumali nitong ating pagpakita ng pagkaisa, pagsuporta ng ating sinusulong na magdemanda na bumaba si Marcos sa kanyang pwesto, ay kaming buong taos-pusong nagpapasalamat sa inyo lahat. Pero may panawagan po tayo, mga kababayan, na base sa ating saligang batas. Alam natin na malubha na ang sakit ni Marcos. So, ang ating saligang batas nagsasabi na dapat sabihin sa taong bayan kung ano ang status ng kalagayan ng health ni Marcos. Kasi maraming kwento na terminal na lang daw ang kanyang sakit. Kaya nananawagan tayo at ipatuloy natin ang laban natin. Hindi nila tinanggap ang impeachment complaint natin na nandoon 10 charges ng corruption, ng pagdanakaw ng pera ng bayan, at doon ina-identify natin na si Marcos ang numero 1 na kurakot base sa sinasabi ni Saldico, mga kababayan. So, hindi ko na
habaan pa ang aking makikipag-usap sa inyo. Thank you for joining us this afternoon. Mabuhay po ang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang laban para wakasan ang kabulastugan na ginagawa ng liderato ng ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat sa National Convener ng Katipunan